Nako mga kabata helmet, Sunday ngayon at eto magre-react muna tayo, sasagot tayo ng mga tanong sa Comsec. Galing po yan kay Mama Labs 1305. Ang tanong niya, uy, totoo ba sinabi ni Sen. Trillanes na aanib na si Madam Leni sa mga Duterte? Gusto namin ang kasagutan kasi nakaka-disappoint ang balita na ito. So, syempre, nag-research din tayo, mga kabatang helmet. At, ito po ba yung video na napanood nyo? Called follower, yung mali. And I'm calling her out doon sa mga ginagawa niya mali. Di ba si VP Leni, nung nakipag-meeting siya, pinapasok niya sa bahay niya? In fact, she never said anything against Sara Duterte. Kumaga, selling your soul to the devil. Dutertes, sila yung bad guys. Sila yung kontrabida dito sa ating lipunan. I will openly oppose Leni on this. Alam ko ang puso niya mas malapit sa Dutertes. And ini-encourage niya na mag-sanib pwersa doon. Remember, in-endorse pa pala niya si Marcoleta. And yet, ito si Heidi Mendoza, she was pleading for her endorsement. Aba ni Aini Hoy, wala. So, I disagree fully with the statement of Leni. Okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Aba, ibang usapan yun. I cannot accept that. Ayan nga, himayin muna natin mga batang helmet kasi medyo naguluhan ako sa mga sinasabi ni Sen. Trill or statement nitong si Mr. Trillanes. Eto ha, yung pagpunta ni Sara Duterte o ni Madam Sara Duterte sa Naga, di ba, Bidjugapar? No, last year yun. Last year yun. Fiesta. Fiesta yun, mga kabatang helmet. At puno nga ang schedule ni Mayor Leni Robredo that time. Pero, nagpumilit nga. So, dahil nga fiesta, at sabi nga ni Mayor Leni, lahat ng mga bumibisita para sa ina, dumadalaw sa kay Inang Peña Francia, hindi mo pagsasaraduhan niya kasi fiesta nga. Fiesta. So, wala nang nagawa si Mayor Leni kundi tanggapin na lang na bilang bisita si Madam Sara Duterte. Kasi hindi siya bastos. Yes, hindi siya bastos. Tinanggap niya ng pagiging makatao ba? Diba? Kung iba bastos, si Mayor Leni, hindi po siya bastos. So, tinanggap na as tao si Madam Sara Duterte. Pero, hindi, Diyos ko dahil, full schedule nga siya noon. At nagpumilit nga na pumasok sa schedule niya. Kasi wala na siya magagawa dahil nandun na nga doon. Nandun na nga diba? Ano, pagsasaluduhan mo ng gate. Pagsasaluduhan mo, ay, hindi pwede. Ang dinadalaw, ang sabi, ang Inang Peña Francia. Diba? Yun ang press release ni Madam Sara Duterte. Sige. Eto, sumunod yung pag-ano nga daw kay Mr. Marcoleta. Diyos ko dahil pag-endorse. In-endorse nga daw. Diyos ko mga batang helmet. I-guess nga daw doon. Ha? Guess nga daw doon. Diyos ko naman. Kaya hindi nga natin alam yung mga lumalabas na video kung splice. At ito ring video ni Mr. Trillanes, hindi rin natin alam kung in-splice ba yan or yan yung talagang sinabi niya. Kasi hindi mo na malaman sa SOCMED eh. Eto pa, yung kay Din Heidi. Diyos ko mga batang helmet. Ito yan. Pagod ka? Pagod ako eh. Kasi diba, in-interview nga ni Sir Christian Esguerra nga si Din Heidi. At sabi naman talaga na saloobin dun si Din. Pero kasi mga kabatang helmet, yung talagang sa slate, Kiko, Bam, and Chel. Pero nagkaroon ng si Attorney Chel, naging sa party list na. So, ang naging solid talaga, Kiko, Bam. Pero, di ba nga may nag-comment at sumagot naman si VP Leni na supportahan niya si Din Heidi. Pero kasi, di ba, mga batang helmet, tayong mga kakamping or tayong mga talaga sinusuri natin, yung sinusuportahan natin, nasa atin na yon kung gusto natin iboto si Din Heidi or hindi. Di ba? In other words, open-minded ang kakamping. Yes. And, di ba, kung alam naman natin si Din Heidi talagang solid kakamping din yan. Oo naman. At talagang may sarili ding utak si Din Heidi. So, tayo, kung gusto natin piliin si Din Heidi, go! May sarili din tayong utak eh. At hindi porket na nagkasabay na guest si Mr. Marcoleta doon sa pinuntahan ni Mayor Leni Robredo that time,
boboto mo na rin si Mr. Marcoleta. Nasa iyo pa rin yun. Desisyon mo yun. Pwede ka naman mag-isip, di ba? Hindi tayo kagaya ng mga kabilang kubol dyan na pag, di ba? Sinabi ni Joga Bar, yung kay Madam Amy Marcos, ano sinabi ni Mr. Harry Roque nun? Dahil sinabi ni Madam Sara Duterte na suportahan si Madam Amy, susuportahan nila kahit ayaw nila. Pero kasi sinabi ni Madam Sara Duterte na suportahan ng tao to, so sila susunod, susuportahan pa rin nila. Pero tayong mga kakamping, hindi tayo ganun. So, si Mayor Leni Robredo, hindi porket sinabi niya na eto yung mga tao, o sino mga tinaas niya kamay. Di ba kasi Mr. Trillanes, sa slate din niya dati, noong 2022. Diba? Diba? Sumasama siya sa campaign ni Mayor Leni that time. Pero ito nga, pero tayo, may sarili tayong utak. May sarili tayong pag-iisip kung sino pipiliin natin. Nasa tingin natin, karapat dapat napasweldohin natin. O, balik na tayo. Di ba nga? Nakakaloka kasi. Nakakaloka lang talaga. Pero ako, mga kabatang helmet, kung maririnig ko talaga Mayor Leni Robredo na aanib siya sa kabilang kubol, hindi na talaga ako susuporta. Kasi alam naman natin yung kabilang kubol. Tapos, di ba? Pero, sa tingin nyo ba, aanib dun si Mayor Leni? Hindi. Dahil sinagot na yan ni Mayor Leni Robredo. Sa dating mga interviews pa na makikipag-collab siya, magkakaroon ng partnership. Di ba ngayon sa DepEd? May partnership naman talagang angat buhay doon. Pero, kapag ang sinabi na ay paglipat ng political party, no. Kasi hindi nga sila align ng principle and values. Kaya never na aanib si Mayor Leni Robredo sa kabilang kubol. Bakit? Ito pa. Di ba nga, sobrang pinahirapan siya during the term ni Tatay Diggs nyo? Oo naman. Grabe pagbabastos sa pagkababae niya, yung mga patutsada sa kanya, yung pagbigay ng maliit na budget. Sa tingin nyo, at mismong galing na sa bibig ni Mayor Leni Robredo kung ano yung naranasan niya during sa term ni Tatay Diggs nyo at nung siya pa ay Vice President. Sa tingin nyo, ano si Mayor Leni? Nakakaloka. Ang sinasabi niya doon sa Kiko Bam, kung ano man yung naging desisyon, kung etong minority or majority black ang aaniban, para maka-reach out tayo ng mga kababayan pa natin na masyadong nalulong sa disinformation, sa fake news. Gaya yan, di ba? Fake news yan. Nakakaloka lang talaga, pero ayun nga, mga batang helmet, ako na mismo una magsasabi sa inyo kung meron talagang sinabi si Mayor Leni Robredo na aanib siya sa kabilang kubol. Pero ngayon wala naman ako nababalitaan pa. Talagang sinagot na niya yan dati na hindi sila align in terms of values and principles. Anong align ba? Hindi corrupt. Sige nga. Sige. Di ba nga, nung nanghingi ng folder at listahan si Mayor Leni Robredo during dun sa, yung mga sa drugs, nung hiningi niya yung folder, kasi nandun nga yung mga listahan, ano ginawa sa kanya? Di ba tinanggal siya sa gabinete? Yun lang mga kabatang helmet. Pero syempre, may sarili tayong pag-iisip at talaga mag-voice out tayo pag sa tingin natin na mayroong mali, may nakita tayong hindi tama, kung may nakikita tayong corruption. Pero hello, Leni Robredo, parang magiging corrupt? Parang lang yun eh. Corrupt ba? Yun lang talagang parang aanib ba dun sa parte ng korupsyon si Leni Robredo? Na ang executive order number 1 niya ay zero corruption. Sige nga. Diyos ko, nakakaloka lang taga. Pero salamat kay Mama Love sa mga ganyang katanungan. Kasi nagtanong sila. Kailangan natin talagang himayin. Kailangan din natin sagutin. Pero kasi nakakagulo siya eh. Naiinis ako kasi may pampagulo at may nanggugulo. Ginawa niya na yan last time. Na hinanap din niya si Mayor Leni that time. Private citizen na si VP Leni that time. Hinahanap mo. Bakit? Private citizen na si VP Leni that time. Ba't hinahanap mo? Pagtatrabahuhin mo? Hindi mo hanapin yung nasa gobyerno. Kaya nga. Pero masasabi ko lang sa inyo, full pack ang library! Yes! Very good. Nakakatawa talaga. Leni B! Leni B! Leni B! Leni B! Ang susunod na letter C. Ay, ano ba? Sina. Sina ba? Oo, Okay.
Pero ayun nga mga kabatang helmet, comment nyo na dyan kung anong pa yung mga katanungan nyo, tapos hihimayin natin yan. And nagustuhan mong video to, huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga in-upload po namin ng video. Basta ako, unang-unang mag-voice out talaga pag may nakita tayong korupsyon, may nakita tayong mali sa mga taong sinusuportahan natin. Pero, Diyos ko dahil, Leni Robredo. Diba? Number one nga Leni Robredo is the name ng transparency, good governance. Tapos, aanib sa ano? Leni Robredo is the face of no corruption. Yes! Tapos ito, may ganitong issue. Ha? Hello? Ay, ginagawan ulit ng issue. Ay, teka lang! Threatened. Yes, inuumpisahan na. Threatened. Ay, baka may balak tumakbong bilang presidente yan at baka makalaban ni Mayor Leni. Medyo. Kaya may... inuumpisahan na si Mayor Leni. Ano ba naman kayo? Trabaho muna! Trabaho! Huwag naman pasyal. Nansasan na naman Hindi ka lang, papasyal na naman daw. Kaya ba nangingi ng malaking budget? Ewan ko na lang kung ma-approve yan. Ang ganda ng... Yung 28th Congress, pang malakasan, full house, video kaper, Atty. Chel, Sen Leila. Tingnan natin kung makakalusot kang hinihingi. Mas mataas daw ang hinihinging budget. Yes, syempre. Pero naman, bongga ang... may trip na naman daw with the family. Yes. Diba? Mega love shoutout kay Atty. Claire Castro. Kay Yusek Atty. Claire, shoutout po. Talagang dami kong natututunan doon pag nanonood ako. Grabe, no? Tama naman si Atty. Claire, na kung yung programa o sinasabi ni Madam Sara Duterte, kaya siya pumupunta sa ibang bansa dahil makipag-meet up siya sa mga OFW. Ano ba yung tulong or update niya doon sa gathering ng OFW? Ano ba yung naitulong niyan? May programa ba siya? Ano programa na makakatulong sa mga OFW na nandun pa din at nagbubudots? Ang pansin ko nga, sa pagpunta niya sa mga OFW, puro na lang pinag-uusapan yung bring him home! Pero yun, mga bata helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo. Always, huwag mga sabay ng helmet in the book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kay Leni!